Ama, sapagat mayroon tayong Apo Conching na nagmulat sa atin kung paano magpatawad. Magsitindig po ang lahat at sama-sama nating awitin ang panalangin tinuro ng ating Panginoon. Tayo po'y magsiluhod, tandaan lang sa banal na Espiritu, sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya. Dakila noon, ngayon at kailanman, tapat kanino mang anak niyang nilikha. Ang may pandinig ay nakarinig. Sino nga ba ang pipiliin niya ang ganito ang gampanin? Sinong tao ang gugusto na sasabihin niya sa Ama, ako na lang ang piliin mo, manggagamot ako at mangangaral sa mga anak mo? Sino ang magsasabing, ako na lang titiisin ko yung kapwa-tao ko dahil sa iyo? Ako na lang dahil gusto ko ito. Wala kahit na sino. Ngunit sino ang makatututol kapag ang damdamin mo'y iniba't binago? Sino ang hahadlang o haharangga sa kalooban ng Ama? Sinong matapang ang tututol sa Kanya at lalaban sa panukala at kalooban niya? Sino kaya ang magsasabing ayaw ko dahil mahirap yan? Lahat nga ay hindi makapagsasabi kung may takot na sa Kanya. Ngunit lahat ng tumalima, sumunod sa Kanya, nadama kung sino siya. Kaya naman ang mga nakadarama sa Kanya, tuwirang napagtitibay ang loob nila. Kaya't sa araw at gabi, ang mithi at layunin, paglingkuran siya. Kaya naman sa pagtitibay ng mga pinili niya, nahahayagang kadakilaan niya, sapagkat sa kanilang pasimula para ipakilala siya. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. O dakilang Ama, ang wika ng marami, ngunit di siya kilala at di siya madama. Ang wika pa ng iba, Panginoon ko at Diyos ko, sinasamba kita, ngunit ang gawa niya ay di makita.
at di maalala. Marami ngang nagsasabi, Panginoon, narito ako, ngunit anong ginagawa dito sa mundo? Mapapalad kayong nagsisikap at nagsusumakit, di alintana ang kapwa nyo, kundi ang nasa nyo at layunin, ibigay sa Ama, ang paghahari niya'y makamit makamtan nyo. Kaya naman ang bawat araw na di kayo matanggap at makilala ng kapwa nyo, higit ang saya ninyong nadarama kaysa sa kanila, sapagkat nag-uumapaw ang galak na di ninyo nakikita na binubuhay niyong Ama na ninyong tinanggap sa tuwina. Kaya naman di kayo makilala at di kayo matanggap ng kapwa nyo iba, dahil sa isip nila at damdamin ang pagkataong nangingibabaw sa kanila. Kung magkagayot, di nga kayo maramdaman ng kapwa nyo tao. Magalak pa rin kayong mga ginagamit niya, sapagkat ang puso nyo'y siya at kayo'y nasa kanya. Kaya naman kahit kay hirap para sa palagay ng kapwa nyo, kayo namang ginagamit niya'y gaan na gaan sa ginagawa nyo, sapagkat ang magaan para sa inyo'y naibibigay niya, yamang ang pagtalimay, sinusunod ay siya. Ang may pandinig ay nakarinig. Alalaung baga, nagwawakas ang buhay ng tao, dumaratalang kamatayan ito, walang nakababatid na kahit na sino, ngunit ang mga binuksan ng pangunawa nila na pagtanto ang buhay ay masaya, sapagkat siyang nagbibigay ng ligaya at kasiyahan upang mapagwari-wari kay buti ng Ama nila. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Hindi maunawaan ng kapwa nyo tao ang mga binibigkas nyong tapat at totoo. Maliban ang katapat at kaisipan nila ay gayon ding tulad sa inyo, mararamdaman nila ang pagiging totoo nyo. Ngunit kailanman at bilang tao sila, di nila mawawawaan kung ano binibigkas nyo. Ngunit huwag mabahala at malumbay kayo, kayong mga nagpagamit, maging galak sa puso nyo. Sapagkat napapatotohanan, totoo at tapat siya sa bawat isang sa kanya'y tumanggap, sa kanya'y tumupad. Ang may pandinig ay nakarinig. Mula sa Genesis, pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos at tumugon naman siya. Sinabi sa kanya, isama mo ang pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moria. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin. Kinabukasan, maagang bumangon si Abraham at sumakay sa asno, kasama si Isaac at ang dalawang aliping lalaki. May dala silang kahoy na panggatong. Matapos ang 3 araw na paglalakbay, natanaw nila ang dakong kanilang patutunguhan. Kaya't sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, bantayan na ninyo rito ang asno at kami na lamang ni Isaac ang magtutuloy. Sasamba lamang kami sa dako roon at babalikan namin kayo. Ipinapasa ni Abraham kay Isaac ang kahoy na panggatong. Dala naman niya ang apoy at patalim, at magkasama silang lumakad. Tinawag ni Isaac ang pansin ng ama. Ama, ano iyon, anak? Tugong patanong ni Abraham. Mayroon na tayong apoy at panggatong, ngunit nasaan ang korderong ihahandog? Tanong ni Isaac. Sumagot si Abraham, anak, ang Diyos ang magbibigay niyon sa atin. Kaya't nagpatuloy sila sa paglakad. Pagsapit nila sa dakong itinuro ng Diyos, gumawa ng dambana si Abraham. Inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at inihiga si Isaac. Matapos gapusin nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ni Yahweh. At mula sa langit ay sinabi, Abraham, Abraham.
Huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan. Na ipakita mo nang handa kang sumunod sa Diyos sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa mong anak na pinakamamahal. Paglingon niya ay may nakita siyang isang lalaking tupa na ang sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog na kapalit ng kanyang anak. Ang lugar na iyo'y tinawag ni Abraham na ang Panginoon ang nagkakaloob at magpahanggang ngayon, sinasabi ng mga tao, sa bundok ni Yahweh ay may nakalaan. Mula sa langit, nagsalitang muli kay Abraham ang anghel ni Yahweh. Wika nito, akong si Yahweh ang nangangako sa iyo, yamang hindi mo pinagkait sa akin ng kaisa sa mong anak, pagpapalain kita. Ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Lulupigin nila ang mga lunsod ng kanilang mga kaaway. Sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ng lahat ng bansa sa daigdig, sapagkat ikaw ay tumalima sa akin. Binalikan ni Abraham ang kanyang mga alipin at sama-sama silang umuwi sa Beersheba. Maliwanag ang katotohanan. May ginagawa ang ama na pinagagawa sa mga anak niya, na di batid pa ng mga anak niya kung ano ang nararapat para sa kaukulan nila. Na kung hindi mo siya kilala at di mo siya nadarama, hindi ka tatalima sapagkat mahirap para sa iyo ang pinatutupad niya. Ngunit at pasubali, napakikita niya at napasasalarawan niya ang sumusunod sa anak niya, batid ang damdamin nila, talastas kung sino sila, tarok ang kalooban nila, ang hindi niya kayang gawin, ang manimdim at malumbay sila sa kabila ng pagsunod at pagtalima nila. Kaya naman, sa kabila ng pagsunod nitong si Abraham, na buong galak, buong puso't buong kaluluwa niyang ibinibigay ang kanyang anak, na bagamat may lumbay sapagkat kay luwat niyang hindi nagkaanak, pagkatapos kukuhanin lang pala ng kanyang pinagkaloobang, pag-aatas ay sumunod ng sumunod, at pagkatapos ay siya rin palang sa kanya'y magpapahirap. Hindi yaon naging hinagap man lamang ng isip ni Abraham. Hindi gayon ang naging damdamin ni Abraham, kundi siya'y sumunod tumalimang tuwiran. Sa damdamin niyang maliwanag naroon ang pag-asa sapagkat ang Diyos niya ang nag-aatas sa kanya. Natupad niya ang lahat. Hinandog niya ang anak. Ngunit ang wikang maliwanag, huwag, sapagkat alam ng amang nagpahiram ng buhay niya, alam ng amang nagpahiram sa buhay ng anak niya, na kapwa sila maninimdim at kapwa sila mahihirapan. Kaya naman, nang dahil sa katapat at pagiging totoo, siya mismong nagbigay laya, siya mismong nagsabing, huwag, tao, may dinaranas ba kayo? Sa mga pinagdaraanan nyo ba, naranasan nyo ito dahil sa pagtalim at pagsunod nyo sa Ama? Na sa kabila ng bilang pagkatao kung magkaminsan may tanong kayo sa inyong sarili, bakit nangyayari ito samantalang ako'y nagsisikap magpakatotoo? Bakit pinatutupad ito samantalang iniiwan ko ang sarili ko at tinataligdan ko ang lahat ng gusto ko? Bakit natutupad pa, nagaganap pa ang ganitong parang ako'y pinagsasakitan? Huwag na kayong magtanong. Huwag nyo nang itanong. Maliwanag ang katotohanan. Ang pagsunod sa Ama, pagtanggap na totoo, siyang nakababatid ng nararapat kanino mang kanyang anak. Kaya ang mga dinaranas nyo, ang pinadaranas niya, ang pinagkakaloob sa inyo, tanda lamang at palatandaan, mahal niya kayo, tigib ng pag-ibig, tapat sa inyong lahat, may layon at nasa, kapag nakapasa ka sa pagsubok niya, tao, alalahanin mo, mahiwaga ang ama mo. Nekkarameneya hanam, nekkarameneya hanam,
Nekaramenea Anang. Upang walang maging saksi sa kaganapan, alipin ni Abraham iniwanan sa malayong lugar, sapagkat siya'y sasamba lamang wika niyang tinuran, ngunit ang di batid nila, anak niya na ang ilalaan. Masakit sa kanyang damdamin, mahirap sa kanyang kalooban, ngunit hindi yaon natupad at naganap, sapagkat ang umiibig na amang matapat, binigay ang pag-ibig niya sa lahat. O tao, katotohanan ang tinuturan ko, kaya't sino ba ang nahihirapan? Sino ba ang nasasaktan? Hali kayo, amay tingnan nyo sa mabuting gawa niya. Suriin nyo ang mga salita niya. Pakinggan nyo ang mga aral niya. Bulay-bulayin nyo ang mga pinatupad niya. Magsikap kayong maging marapat sa pananaw niya at mapapatotohanan niya siya'y tapat kanino man. Pangako niya kay Abraham, tinutupad niya. Mahal na mahal ko kayo. Katotohanan ang tinuturan ko. Habang may hininga, may pag-asang makalaya ka. Habang buhay ka, alam mong may gagawin ng Ama. Ngayon, kung hindi mo siya kilala at di ka kikilala, paano niya mapapatotohanan? Buhay siyang may gagawin at may hiwagang patutupad sa iyong buhay. Tao, walang nakababatid ng binigkas kong ito. Walang makalilirip ng tinuran ko sa inyo. Subalit ganang espiritong suma sa tao, ang may pandinig ay nakarinig. Kaya't ang paninimdim ay huwag niyong itanim. Sa puso niyo man di iparap iwaksing tuwiran, upang sa gayon kung paano kayo'y nag-alay, mapapatotohanan ng Ama sa katapatan ninyo, may nakalaan siya. Nekaramenea Hanam, Nekaramenea Hanam, Nekaramenea Hanam. Kaya't matatawag kayong isang mangmang, hunghang na nilalang, hindi nyo batid ang ginagawa nyo. Kayo pang pararatangan na di batid ang gawa nyo, sapagkat kayo'y sumusunod tumatalima sa atas niya. Mahirap man para sa inyo, talimahin nyong totoo, pagkat kung batid nyong siyang gagawa ng marapat sa inyo, mararamdaman nyong paglingap niya, mapapatotohanan nyong tapat siya, mapapakita niya kung sino siya, makikilala niyong hiwaga niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekaramenea Hanam, Nekaramenea Hanam, Nekaramenea Hanam. Pawang katotohanan ang tinuran at sinambit kay Constancia, maraming sinubukan. Subalit, hindi lahat nangagtagumpay, sapagkat pinahalagan ng sarili, nagpahalaga sa pamilya, at ang palagay nila ay tama pa rin sa gawa nila. Kaya't bawat araw na pinatutupad, pinakikita, may iba't ibang kaganapang pinasisilay sa kanya. At upang iharap at makaharap niya ay kaiba't nagkakaiba, upang patotohanan na iiba nga ang Ama. Sa pamamagitan ng Espiritong binahagi sa tuwina at ibabahagi pa sa lahat ng dakot kahit kanino pa. Kung tuwirang tatanggap at kikilala sa Ama, mararamdaman nyo, buhay na buhay siya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekaramenea Hanam, Nekaramenea Hanam, Nekaramenea Hanam. Purihin ang Ama. Kanina sa pag-aatas niya'y nang ibigay sa diwa kung anong gagawin, hindi pa pinababatid kung anong tutupding. Hanggang sa makaharapang pinagmisyonan, nang sabi niya, ako rin kay ng gamot batid ko. Tugon,
na hindi pa niya namamalayan kung sino nangungusap. At pagdakay, sinunod. Siya meka ang taglay kong pinagkaloob. Meron eka sa mga kamay, meron eka sa noo, meron eka sa balikat, meron eka sa paa, meron sa... gayon ba? Si Constancia ay walang bilang ang kaloob. Sapagkat hindi siya ang tumutupad. Ikaw anak, ano ang ginagawa mo? Hanggang sa nangusap na nangangusap kung anong mga tinuran. Hindi eka nakatala sa banal na aklat na yan, ngunit galing eka sa amang dakila. Gayon pala, alam mo na anak, ngayon suriin mo kung sinong kausap. Nagturan, hanggang sa yumuko na at sinabi niyang, di ko nga alam kung paano ko mapagtatagumpayan. Bakit di mo alam? Di ba't tinanong ka na? Di ba't tumupad ka na? Sapagkat nanaig ang pagkatao mo. Yan nga anak ang katotohanan. At marami pang mga tinuran at binaybay na aral. Hanggang sa natapos na walang kamuwangan, nag-iisa lamang si Apo Kunching. Mga mahal, kung magkamisan, may pag-aatas na walang kamalayan ng sinuman. Ngunit kapag ang nag-atas ay ang sinusundan mo, wag kang matigatig, wag kang mag-alala kahit sinong kaharap mo. Sapagkat hindi mo naman gagawin yun kung ikaw bilang tao. Sapagkat wala kang kaalaman, wala kang kamuwangan, hanggang sa natapos ang atas, purihin ang Ama, purihin. Gayon nga pala siya. Kaya kung kilala niyo siya at kikilalanin pa, mapapatotohanan, ano ba ang espiritu niya? Nasaan ba siya at ano siya? Ngunit kailan ba makikilala ng tao kung ang mamasdan ay pagkatao lamang? Kaya nga hindi lahat ay nagtiwala sa Kristo at hindi tumupad ang mga inatasan ng Kristo sapagkat pagkataong pananaw nila. Ngunit paano ba makatutupad, makatatalima ang isang kataoang ordinaryo lamang para gumamot, manggamot at para mangaral? Ngunit paano nga ba ang mundong ito? Kahit dasal ng dasal, panalangin ng panalangin, walang pandama, pagkatao pa rin ang nararamdaman nila. Paano mo makikilala ang Diyos na tinatawagan mo kung wala ka nadaramang pagkakaiba sa sarili mo? Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Totoo ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Kapag gusto kang buhayin, maraming paraan. Kapag gusto kang pahabain ng buhay, maraming paraan. Ang dahilan ay di mo alam, ang paraan ay di mo alam. Ngunit kapag susunod ka sa nagbibigay para at dahilan, para kay mabuhay, makikita mong kahiwagaan. Ang may pandinig ay nakarinig. Paano ito mararamdaman? Paano ito paniniwalaan at paano ito masusunod? Sino nga ang susunod? Kung tao ka lamang. Kaya't tanggapin nyo ang espiritu ng katotohanan. Banal na espiritu. Walang makakakita kahit na sinong mata. Ngunit ang Ama, kilala ang tatanggap sa Kanya. Pagharian kayo, mga mahal ko. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Bago lumuwal, isang hinirang din ang nagkwento na meron siyang kaibigan, mahirap pa ng unang salitay, mahirap pala Apo ang, alin po ba ang mahirap? Yung malaman mo na naghihirap ka pa muna, o yung biglaan po, na matrace agad ay stage 4. Parehas na mahirap. Dahil pag nalaman mong may cancer ka, nahihirapan ka sa puro gamot. Pag nalaman mo namang stage 4 ka, mahirap sa loob mo. Ngunit kapag kinilala mong Ama, walang hirap dahil hinanda ka na niya. At yun ang pagkakaiba ng may pagtanggap sa Kanya at pagkilala bago dumatal yung alam mong hindi mo nalalaman na't mapapaalam lang niya sa'yo, hinanda na puso mo, nakahanda na isip mo, wala nang gulumihanan at wala nang tigatig dahil alam mo na, ng buhay ay buhay at ang kamatay dumaratal.
Kaya hindi ka na magtataka, hindi ka na magtatanong dahil alam mo, parang magnanakaw kung dumating ang kamatayan. Kaya nga, ang nais at kalooban ng Ama ay makilala at madama siya. Ngunit paano siya makikilala at madarama? Kung minsan ang pananaw sa iyo ng kapwa mo'y suplada ka pa. Halimbawa, araw ng linggo, may darating sa iyo. Naturalmente, bilang pagkatao, kung magkamisan po, ako'y lalo na't naglaba ka, edi siyempre magsusuot ka ng naka-sleeveless. Basa pa dahil sa pagbabanlaw. Darating. At pagkatapos sasabihin mo, pasensya na, nagmamadali ako Tsaka hindi ako pwedeng umarap, ganito suot ko. Kung nagtitiwala kayo, naniniwala kayo, bumalik kayo ng linggo, bukas, Lunes. Sapagkat araw ng linggo'y walang gawain, mula Lunes hanggang Sabado, may gabi pa. Kaya, ang araw ng linggo'y para naman sa pamilya. Ngayon, hindi naman emergency ang dala-dala mo, ibalik ka na lang kayo kung kayo'y nagtitiwala. Diyan mo makikita ang totoong tao, naniniwala at nagtitiwala. Sapagkat, kahit suplada ka pa, para sa palagay nila, totoo naman sinasabi mo, bakit suplada ka ba noon? Ang tao'y wala na lang hindi maiparatang. Dahil, ang gusto nila, wala ka naman sweldo, wala ka naman bayad. Pag dinatnan ka, para kang kung sinong turumpo. Gusto nila'y agad-agad. Eto na, paglingkuran mo sila. Pagkatapos naman, na pinaglingkuran mong buong galak, buong katapatan, buong katotohanan, na ibibigay mo ang buong alam mo at buong katapatan mong ibibigay ang puso mo, pagtalikod at di pa nakinabang kung ano-ano pang pintas sa'yo. Ganyan ang mundong ito. Ganyan ang tao. Kaya naman sinong tapat na maglilingkod para hamakin ng kapwa, para kutsain ng kapwa, para hatulan ng kapwa, para husgahan ng kapwa? Wala. Kung ganang pagkatao. Kaya't magnilay kayo at magbulay, ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Nagiging matapang ang mga ginagamit sa matwid nilang sinasambit. Sa matwid nilang makatotohanang tinuturan. Ngunit hindi sila matapang, kundi pinatatapang sila ng katotohanan. Ang akala ng iba'y matapang mataray sila, ngunit ang katotohanan, duwag din sila. Kaya lamang sila tumatapang dahil sa totoong aral at sa totoong sinasambit nila na hindi nagkakabula ang salita ng Ama. Lamang hindi lahat pinatutupad sa lahat ng dakot sa lahat ng tao, sapagkat hindi lahat ng tao ay nakikipagtotoo sa Espiritu ng Ama. Kaya't ang makatotohanan na siya nagagalak, kaya naman kahit anong pahamak ang gawin ng kapwa nila, may amang tagapagligtas, may amang nagbibigay kaparusahan sa lahat. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Ang tao mahilig sa ganitong istorya. Hambing bagas sa kabayo. Kung kailan mamamatay ng kabayo, tsaka hahanapan ng damo para isubo sa kanya at pakainin pa ito. Ngunit paano makakakain kung ayaw nang kumain itong kabayong mamamatay na? Ganyan ang istorya ng tao sa mundong ito. Ngunit kung pagdaka karaka-raka, hahanapin nila ang katotohanan at ang Amay hahanapin nila at dadamhin ang puso't isipan nila, mapapakita pa ng Amang paraan at kaparaanan bago buhayan ng buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya't hindi lahat ng naggagawa at gumagawa para sa kabanalan, tatanggapin at kikilalanin ng kapwa nila lang. Hindi lahat ng nagpapakabanal ay papatotohanan ang kanilang buhay ng kapwa nila minamahal, sapagkat hindi lahat ng tao ay tapat kanino man, kahit tapat silang magmahal kanino mang nilalang. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Naunawaan niyo po ba? Naririnig niyo po ba? Nararamdaman niyo po ba ang hindi niyo nakikita? Magalak kayo, matuwa kayo, kung may pandamat, panglirit pa kayo. Ngunit at pasubali, kung dumatal lang takda ng buhay nyo, wala kayong nakilalang Ama at kinikilala nyo'y kapwa-tao, saan kayo patutungo? Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo.
Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaumbaga, Elizabeth, di ka pa mamamatay ngayong taong ito. Kaya sumainyo ang kapayapaan, takda-takda ang kamatayan. Ngunit bago dumatal sa iyo yan, may habilin pang ipatutupad at sa iyo gagawin. Ang mga tapat na lingkod at totoong lingkod bago mamatay, may hinahabilin. Pagpalain kayo. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Kaya upang kamtin nyo ito at maganap sa buhay nyo, magpakatapat, magpakatotoo, upang bago kayo pumanaw, mahabilin yung gusto nyo sa mga anak nyo. Ngunit, kung wala kayong hahabilin at di kayo maghahabilin, tao lamang kayong labwad, paikot-ikot sa daigdig, wala kayong batid. Ang may pandinig ay nakarinig. Pagharian kayo. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya, naniniwala po ba kayong may Diyos? Nagtitiwala ba kayong may Diyos? Aba, kung hindi po kayo nagtitiwala at naniniwalang Diyos, ay may Diyos, abay, umuwi na po kayo. Dahil kung walang Diyos at wala pong magiging Diyos sa dakong ito, ay wala rin po maglilingkod sapagkat napakahirap paglingkuran ng tao. Mapakahirap paglingkuran ang tao. Gawin mo ng lahat ang maibibigay mo at magagawa mo. Sundin mo ng lahat ang gusto ng Ama para sa kanila. Kapag hindi nasiyahan, tatawanan ka pa. Kapag di nakadama, huhusgahan ka pa. Kapag hindi nakakilala, sisiraan ka pa. Kaya mahirap paglingkuran ang kapwa nyo tao. Ngunit may Amang tapat, kaya nagbabata ang mga hinihirang sa inyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Ang mga lingkod ng Ama, ang nagmamahal sa kanila, di nila alam kung paano sila pasasayahin, pagagalakin. Ang mga hindi naman totoo tapat sa kanila at ayaw sa kanila, hindi nila alam kung paano sila pasakitan ng loob at pahirapan. Yan ang pawang katotohanan. Ang may pandinig ay nakarinig. Ngunit kahabag-habag ang mga tumutuligsa sa mga totoong lingkod. Pagharian kayo, sapagkat batid, lirip ng Ama ang mga anak niyang nagiging magpapakatapat. Pagharian kayo. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Totoo ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, sadyang kay buti niya. Kaya't inyong pakinggan ang kabutihan niya. Pakisindihan ng ilaw. Ito. Ito lang, wag iyan. Nakikita pa naman, kaya lang ay sumakay si Jesus sa bangka, tumawid sa kabilang ibayo, ito'y mula kay Mateo, at tumuloy sa sariling bayan. Pagdating niya, dinala sa kanya ng ilang katao ang isang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan." Isinaloob ng ilang eskribang naroon, nilalapastangan ng taong ito ang Diyos. Ngunit, batid ni Jesus ang kanilang iniisip. Kaya't sinabi niya, "Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang mas madali? Ang sabihing, ipinatatawad ang mga kasalanan mo? O ang sabihing, tumindig ka at lumakad? Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa, ang anak ng tao'y may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan." At sinabi niya sa paralitiko, "Tumindig ka
Dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka. Tumindig nga ang lalaki at umuwi. Nang makita ito ng mga tao, sila'y natakot at ang ginawa nila ay nagpuri sa Diyos na nagbigay ng ganitong kapangyarihan sa mga tao. Mismo ginawa ang pagpapatawad. Ginawa rin mismo ang pagpapagaling sa makatwid. Kung ganang tao lamang na nakikita ng mga mata nila ay hindi ito gagawin at dito mangyayari. Talastas, nararamdaman ng espiritong tinataglay ng nagkatawang tao, ang lakas at tibay ng pananampalataya ng mga dumudulog at humaharap sa kanya. Gayon din sa dakong ito. Pinararamdam kay Constancia, pinadadama kay Constancia, at sa mga lingkod na tinitindig ang aral nila, na nagsusumakit na tumutupad sa kanila, ang bahagi ng Ama ay pinagsisikapan nilang tupdin at gawin. Kaya naman, katakataka ba kung mayroong lumilisan na hindi nakadarama, na hindi nagkaroon ng ginhawa sila? Pinadarama sa mga lingkod na walang pandama kundi sa kaloob. Kaya naman ang pagiging marapat at pagiging dapat na kanilang kamtin na ibabahagi sa mga tapat at totoo na nagtitiwala sa di nila nakikita at gamit ay katawang lupa nila. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Alalaumbaga, ang Ama'y di nagtangi at di magtatangi. Lahat ng matwid sa kanyang pananaw, kalugod-lugod sa kanyang kalooban. Lahat ng sa kanya'y sutil at palalo, diyaon ng mga tampalasan na kanyang pinarusahan. Kung magkagayon, noon may kaganapan, ngayon may kaganapan, sa susunod na panahon may kaganapang gayon ang magaganap. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Mahirap mag-aral, magmemorya at maglahad. Sa kathang isip lamang na di taot hindi tumpak ang pagtuturan. Subalit, kung matwid ang nangungusap, di mo na may memoryahin pangganap at hindi ka maghihirap, sa isip mo ay walang magaganap. Sapagkat ang matwid na aral at totoong aral na ilalahad na ibibigkas sa taong nararapat. Ang may pandinig ay nakarinig. Upang mabigkas sa lahat, ang makarinig ay magliwanag. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Habang walang kuryente kahapon at naglalakbay na manakanakay dumaratal ang espiritu ng pangungusap, nung unang panahon ay lampara lamang ang ginagamit ng mga tao. Pero bakit nakakaraos sila, nakakahulag po sa magdamag? Ngayon pag wala ng kuryente, naku, balisa na ang tao, galit na. Kaya naman, sa kakapaypay nila, napupuyat sila. Ba't di kaya sila matulog? Kahit sila nainitan, kung bubuhayin ko, magagalak pa rin sila. Tama nga naman. Malay mo pa ba kung pawis na pawis kapag tulog ka? Kapag gusto ka naman palusugin ng Ama, kahit tagaktak ang pawis mo, paggising mo, malakas ka. Kahit anong lamig ang nararamdaman mo at naka-aircon ka, kapag gusto kang mamatay, di ka na magigising pa. Buhay bang Ama? Hindi lang nagninilay ang tao. At pagdakay may dinaanan kanina. Tingnan mo nga naman ang tao. Ba't hindi nang dinilay? Meron kaya kang ganitong bakuran o ganyang lupain may alaga kang mga kambing at baka napapakain mo, di ka nagtatanim. Pinasisibulan ng damo, kain naman sila ng kain.
Ba't hindi nagtatanto ang tao, di nagninilay? Nabubusog ang mga hayupan nila, wala silang pagpapagal. Pagkatapos kay di man marunong magpasalamat. Buhay bang Ama? Oo nga naman. Pagkatapos, pag binenta ang kambing, binenta ang kanilang baka, sasabihin pa sa mahal-mahal na presyo. At pagkatapos, ang puhunan nila ay laway lang. Kung magkamisan, binigyan lang kambing na parami ng anak ng nanganak, binigyan lang ng baka na parami. Nang dumami, matigas na loob. May nanghihingi. Pahingi nga naman ng isang kambing. Gusto ko lang makakain. Ba! Pinagpagurang kuweka ito. Samantalang binigay din sa kanya, pinarami lang ng ama. Ganyan ang ugali ng tao. Makasarili pag meron na. Ngunit kapag wala, parang napakaamong tupa. Buhay bang Ama? Bakit? Panginoon ko, Diyos ko, mahirap ang buhay ko. Kaawaan mo ako. Panginoon ko, Diyos ko, maawa ka sa akin, ako'y walang pera. Panginoon ko, Diyos ko, nang magkapera, bahala ka, Diyos ko. Maglilibang muna ako. O, sige. At isang pagkakataon may nadaanan at pinadaan. Tandaan mo, Constancia, masdan mo ang araw-araw na naghahanap buhay na iyan. Pag dumatal ang karamdaman, kulang pa ang pinagtipunan niyan. Sapagkat araw-araw wala nang ginawa, kundi madaling araw ay lilisan. At pagdating ay gabi na rin naman, hindi ako napagkukulan man lang. Dahil ang kayod para sa mga anak. Walang pagkabula. Nang magkasakit, kulang pa inimbak. Ang may pandinig ay nakarinig. Ngunit kayo, hindi man kayo magpagal araw at gabi, magsumikap sa inyong hanap buhay. Kapag niloob ko, bibigay ko sa iyo para magkaulam ka. Kapag niloob ko, bibigay ko sa iyo, hindi mo pinagpagalan, magkakaroon ka. Pagka nagkaroon ka, huwag mo kalilimutan, ako ang Ama mo, nagbigay sa iyo. Kaya't kung paano mo pinamimigay, nilalahad ang palad mo, ilalahad ko pa rin araw-gabi, may kakamtan ka. Buhay bang Ama? Sapagkat ang taong nakadakot ang palad, pag may bumagsak, malalaglag. Ngunit kapag ito'y nakalahad, sigurado masasahod. Bakit di magnilay at magbulay nang makapagtanto? Bakit nga ba? Ika'y tao, huwag kang makasariling totoo. Alalahanin mo, may Ama ka. Kilala ka, nakikilala ka, nakikita ka, naririnig ka, nararamdaman ka. Kaya't isipin mo ay siya. Nang maluwag sa isip mo, maluwag sa puso mo, lahat ng dinadala mo, may tatawid ka niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, sumainyo ang kapayapaan. Buhay bang Ama? Tapat bang Diyos? Totoo bang Diyos? Yamang kayo ay naririto. Magtanto kayo sa bawat tinuturan ko. Yamang kayo'y naririto, magnilay at magbulay. Sa bawat aral ko, binigkas sa harapan, dinudlo ko sa tao. Yamang kayo'y naririto, magnilay kayo, magbulay tao. Sinong inyong makikilala na Diyos na Ama kung di makikita? Subalit kung kayo'y handang makinig sa Kanya, aral niya, pag-aaralan nyo, o bulay-bulayin ang diwa ninyo, mapagtatanto nyo, mahal niya kayo, tao. Magnilay kayo, magbulay, magnilay, magtantong lubos. Sino ang may batid sa sasapiting niya? Sinong may alam sa mahahawakan niya?
na kung paano may bibigay ng ama. Wala man sa tingin niya, di man niya makita. Kapag ginusto niya, may lalahad niya kung anong marapat na inyong matanggap. Tao, magnilay, magbulay kayong lubos, magtanto sa wika ko, pag-aralan nyo mga salitang ito. Ang may pandinig sa inyo'y nakarinig, ang may mata sa inyo'y nagliwanag, ang may pandama ay nakadama, pagkat kayo'y tao, ang may espiritu, ang lalahanin nyo, may wakas ang buhay, may takda ang lahat, pagsilang at kamatayan. Subalit kailanman walang makabibigkas, ngayon at bukas mamamatay ka na. Pagkat kahit sino di binigyan, di pinahaginan ng kaukulang, mabatid ang oras, takdang kamatayan, maliban espiritu na taglay ng mundo. Tao, mahal ko kayo, katotohanan tinuran ko, walang maiksi, walang mahaba, pantay lamang sa amang dakila, ang layon at nasa niya'y magagawa niya. Kaya niyang paiksi ng buhay mo, kaya niyang pahabain ang buhay mo, kaya niyang pagalakin ka, kaya niyang palumbayin ka, kaya niyang paularin ka, kaya niyang paghirapin ka. Ngunit paghihirapin ka ba? Ikaw bagay dudustahin niya? Ikaw kaya'y hahamakin niya kung tapat kang anak niya? Kaya't ang bawat araw, magnilay at magbulay, magtanto kayong lubos sa bawat salita niya. Kung di niyo malirip mga aral niyang totoo, hanap-hanapin niyo sa banal na aklat. Doon matutunghayan niyo at mababasang ganap mga nakaraan ng inyong ninunong mga huwad. Kaya't huwag na kayong mga tumulad upang di kayo mga mapahamak, sapagkat ang wika niya'y maliwanag, lahat ng susunod sa kanya'y tutupad, kailan may di niya pababayang ganap. Kaya't ang wika ko, magnilay kayo, magbulay tao, magtanto kayo, sanda ko ninyo, makikilala yung ama ninyo, di makikita. Subalit sa puso'y manahan dampin, makikilala, madarama, pagtubay niya ay buhay tuwina. Lalaong baga, mga minamahal, magtanto kayo, magdilay na gana, saan bahagi ng puso ninyo na naroroon amang walang maliw. Kung magbahagi at magpatupad, di magsasabi, di magwiwika, anak, doon ako sa dakong yaon, maghihiwaga akong gawa, maghihimala akong gawa. Anak, dito ako sa dakong ito, doon ako tutupad, dito ako gaganap. Anak, doon ako sa dakong yaon, ako'y doon tutungo, hanapin mo ako. Kundi kahit saan naroroon siya at naririyan siya, kaya't kung kilala mo ay makikilala mo. Ang hiwag at himala niya ay aasahan mo tao upang manalig kang may gagawin siya. Kaya't pasubali ko, ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata'y magliwanag, ang may pandama'y makadama, upang mawari nyo't matanto na di tao ang sumasa inyong wika ko at tao, magnilay at magbulay kayo, ang lahat ninyo may
kaya't ang ama ay hanapin at nang masumpungan nyo. Mahal na mahal ko kayo, yan ang pasubali ko, damhin sa puso nyo. Nekarameniahana, nekarameniahana, nekarameniahana. Mapalad siya na hindi nakaadaman ng kirot. Mapalad siya na hindi ganang bumagsak at nalugmok. Mapalad siya sapagkat kung paano siya nagmahal sa inyong lahat at kung paano kayo'y ganap tinaguyod, marapat lang siya'y inyong paglingkurang ganap. Sumainyong kapayapaan, pagarian kayo ng tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakay inyong kamtan, wala man siyang puliran sa bawat araw na nagaganap, kundi sa kanyang pagkatao. Datnan panawan at ganyan lamang, kaya't mapalad ka, inang nagluwal sa kanya, wala siyang daing hinaing, kundi narikita mo, karamdamay taglay niya. Yan ang katotohanan, mga minamahal, magnilay at magkulay, magtantong tuwiran sa aking binibigkas. Ang sa inyo'y mayroong paglirip na mainam, makakamtan ninyo paghaharing matapat. Sumainyong kapayapaan, pagarian kayo ng tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakay inyong kamtan. Ay, buhay po ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Tunay nga po, tapat, dakila ang Diyos. Kapag isa kang lingkod, hindi ka mapaghanap, hindi mo hahanapin ng pahalagahan ka, alalahanin ka, sapagkat alam mo ang nagpapahalaga sa iyo ang Diyos mo at ang nakakaalala sa iyo sa tuwin ay siya. Kaya kahit nalalaman mo na kung ano sinasabi sa iyo ng kapwa mo, patay mali siya ka. Para kang piping walang pagbuka ng bibig mo dahil ayaw mong makasakit ng tulad ng ginagawa nila. Dahil gayon nga ang layo ng Ama, pakita mong kaiba ka sa kapwa mo. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Masaya ba kayo? Maligaya ba kayo? Bait yan. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong diringgin
Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama, pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama, pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa, ay kabayeto, ang Ama, pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Ay, kabaeto, alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama, pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo ay kabait. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama, pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Bait, mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa. Meron na kayong tigisang sopa ang Ama.
Ay kabait, oh. Pagka mabait siya, winika niya, manalig ka na, bawat araw, ako sa inyo. Ay kabait! Ay kabait! Yun, nandun sa'yo. Mayroong magagawa ang Ama. Lagi niyo pong tatandaan, bilang tao, naturalesa, may kahinaan ka. Tao ka eh. Dahil marupok ka, alabok ka. Ngunit, panindigan mo ang espiritu ng Amang sumasayo. Huwag ang pagkatao mo lamang ang pinananaig mo. Upang makita mo at madama kung paano siya kumilos sa buhay mo. Huwag mong alalahanin laging marupok ka, mahina ka, alabok ka. Kundi alalahanin mo, may espiritu siya. Kaya huwag kang mga tuwiran, tao lamang ako. Tumpak at tama. Tao ka lamang, kaya nga binibigyan kang kaparaan at pamamaraang tumatag, tumibay. Dahil mahal ka niya, espirito'y nais mapasayo. Kaya nga, huwag kang mapangatwiran, huwag kang mapagdahilan, tao lamang ako. Hindi ka makakawala sa ugaling pagkatao mo kapag pinanaig mo'y tao ka lamang. May Ama ka, may Diyos ka. Siya ang Diyos mo, siyang totoo sa'yo. Kaya tanggapin mo ang pagiging impostor, ang pagiging huwad at hindi makatotohanan, babalik ta rin, pipitin, magiging totoo, tapat kang anak niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Masaya po ba ang buhay? Sadya, sabi nga po ng Panginoon, ay, congratulations takin. Father, halika pasok ka. Congratulate niyo si Father. Halika kayo. Salamat po, mayroon na tayong pare sa ating barangay at sa ating palakpakan po natin. Halika dito. Pasok ka, welcome po natin siya. Siya na si Father. Halika na. Meron pa siyang isang pakikibakahan. Ipanalangin natin siya mag-inap na. Congratulations. Pag-invite po. Oo. Eto, invited po tayo lahat. Sa patnubay ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, siya po'y nakasadsyad na at kinararangal ko pong pinaggagalak tayo ng Diyos. Anak po siya ng si Caps natin. Si Caps Ingo. Tingnan niyo po siya na hanggang ngayon ay malakas malusog dahil maraming nananalangin, mapagmahal na anak. Yung pong kabiyak ng puso. Naku, kaganda ngayon ni kapatid. Lalo pang gaganda yan. Sige, thank you, Father. Okay. Ito po, invited tayo. Kailan ba ito? Salamat sa Panginoon. Butihing Diyos. Malapit na pala. Wednesday, July 19, alas 3. Naku. Okay lang. Dito sa inyo. Saan ba? Teka. Naku po, malayo pala. Seminar. Okay lang. Iukol ko yung oras ko sa'yo. Wala kaming gawain ng gabi na yon. Nako. Special po siya sa atin dahil pasalamatan natin ang Diyos at nakapagtagumpay po siya. Isa na siyang ganap na pari. Congratulations at pagpalain ka ng Panginoon. Sige po, hawakan mo. Paalala mo lang at baka makalimot tayo sa pangako nakakahiya. Sa inyo pong lahat, tunay na buhay ang Diyos. May bukasyon, may edukasyon, may misyon. Ganyan ang buhay dito sa lupa. Bukasyon, misyon, edukasyon. Education, bukasyon, at saka misyon. Lahat ng iyan sa tao pinatutupad, pinagaganap. Kaya kung ano ang kaloob sa inyo ng Panginoon, pasalamatan nyo. Kung wala kayong education, meron naman kayong mission, ipagpasalamat nyo. Kung wala kayong education, may mission, vocation, di po pwede. Magkasama po yung vocation, bukasyon, at saka mission at education. Yun po ang mga pare. May education sila, may vocation, meron silang mission. Ngunit, iba't ibang atas, iba't ibang paglilingkod
Ako po, wala akong education, mission lang. Wala rin akong vocation, wala akong pero salamat po. At tinatanggap tayo ng kaparian ng ating Diyos sa pamamagitan. Kaya noon po, sabi ko, Panginoon ko at Diyos ko, atas mo'y di ko alam, di ko batid kahit ano, ngunit ikaw ang may kaloob nito, kaya't ipasalarawan mo kung sino kang sinusundan ko at kung paano tutupad kami. At ng panahon po ng kanyang magulang, salamat sa Panginoon, dakilang walang kapantay, dakilang buhay na buhay, dahil ang Diyos ay buhay at gusto pang makita ng Ama ang magiging anak niyang pari. Ngayon po'y malusog na malusog, malakas na malakas sa patnubay ng Ama. At ngayon, sabi nga po, tandaan mo, balang araw, maganda na bahay mo. Baka misa naman anyayaan mo ako sa bahay mo maganda, ano? Hindi pa ako napapanik sa bahay niya, maganda na nung kasi, kang umiyak, gaganda rin ang bahay mo. Maganda na po ngayon bahay niya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, magtiis lang kayo habang pinagtitiis kayo ng Diyos. Hanapin niyo ang matuwid at tahakin niyo. Huwag niyong kaliligtaan, may kasama kayo araw at gabi. At kapag hinanap ninyo, masusumpangan nyo, wala siyang pagkabulang salita. Makapangyarihan siya sa lahat ng madla. Pagpalain kayo sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Umayo kayong taglayang liwanag, ang galak sa puso nyo, at pangungunay sa Ama, paghahari sa Kanya. Huwag niyong lilimutin, may Diyos ng katotohanan, isandig niyo ang buhay. Pwede kang mag-mensahe kahit konti? Halika. Ay, salamat. Kung ano ibibigay sa iyo ng Panginoon. Magandang araw po sa ating lahat. Magandang buhay po sa ating lahat. Hindi ko po alam kung ano po yung pakiramdam ko dahil ako po talaga ay produkto ng isang buhay na Diyos, ang kanyang walang hanggang awa at pagmamahal, ang siyang bumuhay po sa akin at sa aking pamilya. Marami po kaming taga-baryo dito, taga-Plumplasan, at alam po nila kung ano po ang buhay na mayroon kami. Hindi naman po ako istorya, o hindi naman po ang istorya namin ay, ang hinahangad namin ay maiangat ang buhay namin at yumaman at magpakakwalta po. Hindi po yon ang direksyon ng buhay namin, kundi ang direksyon ng buhay namin ay sumunod sa utos ng Diyos, mapasailalim sa kanyang awa at pagmamahal sa aming lahat. 10 po kami magkakapatid, pero lahat po kami ay nakapag-aral, nakakakain ng 3 beses maghapon at nakakaranas ng pagmamahal ng mga magulang namin. At yun po mismo ang isang matibay at napakalaking karanasan na aming tinatanggap bilang alam namin na kami ay minamahal at kinalulugdan ng Diyos. Kaya nga po ako, sa aking karanasan, hindi ko naman po hinangad dati na ako ay magpare. Wala po akong calling at hindi ko po hinahangad at hindi ko po nakita ang sarili ko na ako ay magiging isang pare. Ang hinangad ko lang po noon ay makapag-aral. Hindi po ako kayang pag-aralin ng mga magulang ko. Ang hinangad ko lang po ay makapagtapos ng pag-aaral. Pero dahil may mga taong magaganda ang kalooban, may mga taong gustong tumulong ng walang hinihintay na kapalit, kaya po ako ay nakapag-aral at nakapasok sa seminaryo. At doon ko po nakita at nasimulang mahalin yung bukasyon na ibinigay sa akin. Ito po yung matibay na karanasan na ibinigay sa akin ng Diyos. Pinakinggan niya yung aking mga panalangin. Alam kong minahal niya ako
At ngayon po, ako po ay humaharap sa Kanya ng buong may pusong mapagkumbaba at alam ko po na ako rin po ay nagkakasala at may pagkukulang at pagkakamali, pero hindi ko tinitingnan yon upang ako ay hindi sumunod sa Kanya. Ang akin pong tinitingnan ay ang Kanyang walang hanggang pagmamahal at awa sa akin at sa aking pamilya. Ganun din po sa ating lahat. Marami pong pagsubok, marami pong kapighatian, marami pong tayong problemang dinadanas. Sino po ba ang wala? Pero tayo po ay sa una pa lamang ay minahal na ng Diyos. Kilala at kinikilala niya tayo at hindi mawawala ang Kanyang pamamatnubay, ang kamay niya laging nakaatang sa atin upang ibigay sa atin ang Kanyang walang hanggang pagmamahal. Si Jesus na nasa krus ang siyang imahe ng walang hanggang pagmamahal ng Diyos, nagpakasakit at namatay sa krus para lang tayo ay mailigtas sa ating kasalanan. Ganun din po ang ipinapahayag sa atin, ang walang hanggang pagmamahal ng Diyos. Kahit na may pagsubok, tayo po ay makakarating sa isang buhay na payapa, sa isang buhay na walang hanggan. Magmahalan po tayong lahat. Yan po ang inuutos sa atin ng ating Panginoon. At sa oras na pong ito, ako po ay nagpapasalamat dahil ang pamilya ko, ang mga magulang ko ay parte ng kapatirang ito. At dahil dito sa kapatirang ito ay nagbago ang takbo ng buhay ng aking tatay at ng aking nanay. At ako man po ay nahihiya na matagal na po akong inaaya at isinasama dito ng aking tatay at ng aking nanay. Pero dahil nga po sa schedule at sa maraming hindi inaasahang pagkakataon, hindi ako nakakasama. Pero ako po ay palaging kapag dumadaan dito o ako man ay napapasyal, lagi akong sumisilip. Dahil alam ko at ramdam ko na sa kapilyang ito, nasa komunidad na ito, buhay na buhay ang pagmamahal ng Diyos. Tanggapin po natin ang walang hanggang pagmamahal ng Diyos. Maraming salamat po sa inyong lahat at sana po ipagpatuloy niyo po ang pananalangin. Hindi po sa akin, kundi para sa ating kapwa-tao. Dahil nga po sinasabi ay tayong lahat ay may kanya-kanyang misyon sa buhay. At kailangan po nating malaman kung ano po yung misyon na iyon. Hindi lang po tayo puro tumatanggap. Kailangan tayo rin po ay marunong ibigay ang sarili natin para sa ating kapwa. Kung papaanong ibinigay ng Diyos ang kanyang sariling anak sa ating lahat, ibigay rin natin ang nararapat para sa Diyos. Maraming salamat po ulit at magandang araw po. Salamat, Father, sa iyong napakagandang pahayag na karagdagan para sa matibay at matapat na pananampalataya, matibay at matatag na pagtitiwala sa Ama, na kung papaano anuman ang pinagdaraanan mo sa buhay, kung sasandig ka sa Kanyang kapangyarihan at magtitiwala ka sa Kanyang salita, walang hindi mahuhulagpusan. Sapagkat matibay niyang pangako, ang mga anak niya ay mahal niya at hindi pababayaan. Kaya't sa pamamagitan ng kanyang mabubuting pahayag, naway napukas diwa sa inyo at lalong nakaragdag sa inyong pagtitiwala ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, kailan may hindi nagpapabaya sa lahat ng tao. Muli po, humayo tayong may galak sa puso. Salamat, Father Aris Santa Ana.